Uy, sandali lang kaibigan. May sasabihin ako sa iyo. Paano maibalik ang relasyon kahit may third party? Tara, pag-usapan natin. Huwag mo muna scroll. Mahalaga to kaibigan. Alam mo yung pakiramdam na binigay mo na lahat, oras, tiwala, puso, tapos sa huli, may iba pala. Ang sakit, di ba? Pero ang totoo, kahit anong lakas mo, hindi madaling kalimutan ang taong minahal mo ng totoo. At minsan kahit may third party na, ang puso mo umaasa pa rin. Kaya kung tinatanong mo ngayon, pwede pa bang maibalik kahit nasira na? Makinig ka kasi baka ito ang sagot na matagal mo nang hinintay. Ayon kay Dr. John Gottman, isang kilalang relationship expert, couples can recover from infidelity when both partners are willing to rebuild trust and emotional connection. Ibig sabihin, hindi imposible pero kailangan ng effort, honesty, and healing. At ang sabi nga ni Ellen G. White, walang sugat na hindi kayang pagilingin ni Kristo kung ito ay lalapit sa Kanya. Pakinggan mo kaibigan, ang paraan para maibalik ang relasyon ninyo kahit may third party. Number 1, harapin ang katotohanan, hindi iwasan. Hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay na ayaw mong harapin. Usap kayo ng mahinahon, hindi para magtalo, kundi para magkaintindihan. Ang sabi nga ng John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong layunin ng pag-usap ninyo? Malaman ang totoo, hindi lang ang gusto mong marinig. Kapag malinaw ang nangyari, doon lang magsisimula ang tunay na paghilom. Pangalawa, putulin ang connection sa third party, kaibigan. Hindi pwedeng maghilom ang sugat habang bukas pa ang sugat. Kung gusto niyang bumalik sa iyo, dapat iwan niya ang third party ng tuluyan, kaibigan. Walang kaibigan lang, walang huling usap. Kung gusto niyong ayusin, dapat may linya ng respeto at katapatan. Kaya sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, walang tao makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Pangatlo, piliin ang pagpapatawad kahit hindi madali. Hindi mo kailangang kalimutan agad pero kailangan mong patawarin para gumaan. Sabi ng mga eksperto, ang taong nagpapatawad ay mas mabilis maghilom at mas makapag-isip ng malinaw, kaibigan. Kaya sabi ng Luke chapter 6 verse 37, magpatawad kayo at kayo'y papatawarin din. Patawarin pero huwag hayaang ulitin. Love doesn't mean tolerating betrayal. Love means giving a chance with boundaries. Pang-apat, ibalik ang koneksyon, hindi lang sa ulo kundi sa puso, kaibigan. Bago kayo naging magkasintahan, magkaibigan muna kayo. Bakit hindi iyon ang simulan ulit? Ibalik yung kwentuhan, tawanan, dasal, lambing at yung dahilan kung bakit mo siya minahal. Kaya sabi ni Dr. Sue Johnson, love is a bond that can be repaired with both partners feel emotionally safe again. Maging ligtas ulit sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng pangako, kundi sa inyong presensya. Panglima, ibalik si Kristo sa gitna. Hindi mo kayang mag-isa, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao, pero kayang gawin yan ng ating Panginoon. Ang tatlong lubid na magkasama, hindi madaling maputol. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, magdasal araw-araw para sa Kanya, hindi para bumalik lang siya, kundi para magbago siya. Ang panalangin na may luha at pananampalataya, kaibigan, ay mas malakas pa sa kahit anong away. Pang-anim, pagtuunan ang sarili, magpaganda, magpagwapo, magpatatag at magbago. Hindi para agawin mo siya pabalik, kundi para makita niyang naiba ka. Maging masaya, maging kalmado at ipakita na kahit wala siya, buo ka pa rin sa ating Panginoon. Tinatawag ito ng mga psychologists na glow up effect. Kapag nakita niyang mas payapa, mas disente at mas masaya ka, mapapaisip siya kung bakit niya binitawan ang taong di bumitaw sa kanya. Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8, ang taong may tiwala sa Diyos ay parang punong itinanim sa tabi ng ilog. Pangpito, magpakita ng totoong pag-ibig, hindi lang paawa, kaibigan. Kung ayaw pa rin niyang bumalik, huwag mo siyang habulin sa drama. Ipakita mo ang pag-ibig na matatag at marangal, hindi yung nang-aaway, kundi yung nananalangin. Love is not chasing. Love is standing firm in truth. At minsan, yung mga taong iniwan ka para sa iba, sila ring babalik kapag nakita nilang hindi mo siya siniraan, kundi ipinagdarasal. Ito ang tanong, paano kung ayaw niyang iwan ang third party? Kaibigan, masakit yan.
at walang madaling sagot dyan. Pero ito ang totoo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong ayaw pa bumalik. Ang kaya mong gawin ay ito. Number 1, ibigay siya sa Panginoon. Hindi mo siya mapabago, pero kaya siyang baguhin ng ating Diyos. Pangalawa, maging consistent sa kabutihan. Huwag mo siyang gantihan ng galit o kaya magtataksil ka rin, kundi ipakita mong tapat ka kahit nasaktan ka. Pangatlo, huwag ipilit, ipanalangin ang taong minahal mo. Kung para sa iyo talaga, babalik yan sa tamang oras, malinis, nagbago at marunong na. Kaya sabi ng Awit chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Paniwalaan mo yan, kaibigan. Now, kaibigan, ito ang paraan para bumalik ang partner mo mula sa third party. In God's way, not manipulation. Number 1, maging kalmado, hindi desperado. Pangalawa, magbago, hindi magbango ng galit. Pangatlo, magpakatotoo, hindi magpaka-perfect. Pang-apat, ipakita mong ikaw ang tahanang hindi niya nahanap sa iba. At panglima, ipakita ang uri ng pagmamahal na marangal, yung may respeto at dasal na hindi drama at selos. Kapag nakita niya na ikaw ay mas lumalim, mas umayos at mas lumapit sa Diyos, doon siya babalik, hindi dahil naawa, kundi dahil nakita niya ulit yung taong dati niyang minahal. Pero mas maganda na ngayon sa puso at sa pananampalataya. Kaibigan, hindi aksidente na napanood mo ito ngayon. Baka ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Alam kong pagod ka na. Paulit-ulit mo nang tinatanong, Panginoon, bakit kailangan ko pang masaktan kung mahal ko naman? Pero minsan ginagamit ng Diyos ang sakit para turuan tayong magmahal ng mas malinis at mas matatag na paraan. Kaibigan, kung kalooban niya, maibabalik ang nawala. Hindi sa dati kundi sa mas mabuting version ng inyong dalawa. Kasi sa kamay ng Panginoon, ang wasak ay nagiging buo at ang wasak ay nagiging bago. At ipanalangin mo sa ating Panginoon na mataimtim, Panginoon, pagalingin mo ako. Pagalingin mo po ang aming sugatan na puso. Kung kalooban mo, ibalik mo po ang aming pagmamahalan. Hindi ayon sa gusto namin, kundi ayon sa iyong kagustuhan at plano mo. Turuan mo po kaming magmahal ng gaya ng pagmamahal mo, Panginoon. Tapat, totoo at walang hanggan. Amen. Kaibigan, yan ang idasal mo sa ating Panginoon at ang Diyos ay nakikinig dahil mahal ka niya. Kaibigan, tanong ko, kung may pagkakataon kang ayusin ulit ang relasyon ninyo, pipiliin mo pa ba rin siyang patawarin at mahalin? Comment down below, kaibigan. Kaibigan, magpakatatag ka. Kasama mo ang Panginoon. Huwag kang bumitaw. Lakasan mo ang tiwala mo sa Diyos. Ingat. God bless. Happy relationship.